until they know how much you care. All right. G morning, everybody. Ayan, marami-rami na tayo. Okay, shout out naman po muna, no? At G morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This is Coach Mike Yulo, and we're about to start our basic training, no? Yung foundation ng success natin sa network marketing. Excited na po ba kayo? If you're excited, please type yes in our chat box. Yes naman tayo dyan. Okay. Good morning, Coach Carlo, Aris, Cynthia, Joanne, Marcus. Hello, Marcus. Aris, Brian. Yan. So, galing, no? So, excited ako kasi marami po tayong in-improve sa ating training, basic training right now. Hindi porket basic, hindi na po pagagandahin. Kung pwede pang pagandahin, ano? So, you improve po itong ating NDO this afternoon. Kaya ma-excite po kayo ng todo. Mas ma-appreciate niyo yung training na ito lalo. Okay? And in-improve din natin yung mga transitions and everything. Okay? So, invite your upline, your downline, your crosslines to attend this training. Sabihin nyo, upline, ba't wala ka pa doon? Pasok na ako. Okay? Yan, kulitin yung mga upline nyo. Kailangan marinig din nila ito. Hindi lang kayo. No? Make sure they also hear and learn from this training. Okay? Sige. Ano ba yung aking dog? Okay. So anyway. Ayan. So ang dami na nag-yes. Let's go. Ang galing ng camera, no? Sumusunod. Sige, shout out muna tayo, no? Saan ba kayo ngayon nanonood? Mga timbahay natin dyan. Or kung baka nag-iiba nasa labas, no? Nasa coffee shop. Or baka iba nagdi-deliver, no? Ano naman kayo dyan? Comment naman. You are watching from where? Driving papunta kila Aris. Okay, watching from Laguna. Tama ba? Si Joanne nasa taxi. si Coach Brian nasa driving, no? Si Mark D. Si Mac, coffee shop with upline Mahatma Gandhi. Nice. Marks, I'm home po. Adrian is nasa salon. Pa Diamond Hotel. Oh, anong meron sa Diamond Hotel? Okay. All right. Sige. Okay. Sige, simulan na po natin, ano? Of course, we want you guys to, especially, no, yung ating mga maaga. Kamustahin ko lang yung aking audio. Is it okay? Is it clear? Is my audio clear? Yes. Okay, good. All right. Sige. So I wore headphones para talagang walang noise, no? Simulan natin ang ating training. Let me share my screen.
Alright, sige. PowerPoint. Okay. Alright, nice. Sige. So ako, meron akong konting request, ano? Para naman mas ganahan din ako na mag-conduct ng training ngayong hapon na ito. Baka pwedeng maka-request na kayo po ay, kung kakayanin lang naman, no? Kayo po ay mag-open cam. Para naman nakita ko may nakikinig talaga sa akin, no? Okay? Ayan. So, pwede ba? Pwede ba mag-open cam tayo? Mm. Para hindi naman, para baka masyado ako ma-lonely dito. Bigla na lang ako tumigil. Sige. So, I would highly appreciate it if you have your cameras on so that I would know that you are really listening and attentive. Kasi sayang din po yung time that you are here if hindi rin kayo nakafocus, no, sa ating training. Okay? So, ayan. Thank you very much, Adrian, Kuya Ramil, Cynthia, Ma'am Tinton. Hello, I miss you. Okay. See you soon, no? I'll be one of the speakers sa GFox Super Saturday, GFox Lucena Super Saturday sa Queen Margaret, July 27. I'll be there. Okay? Sige. So, as you see on your screen, no, ang ating training po ngayon is the new distributors orientation. Now, yung iba sa inyo, hindi naman na ganun kabago sa ating negosyo. Yung iba nga, inugatan na. Okay? Pero, no, ang goal po nito is mastery ng basic. Okay? When you say mastery, kabisaduhin po natin para pag meron tayong bago, kaya natin ituro tayo mismo. Kasi hindi naman po palagi itong dinidiscuss, no? Ito nga po ay once a month pa lang natin ginagawa dito sa Supreme. So paano kung kayo po ay may bagong miyembro, bago po kayong downline, tapos sumali sila bukas, no? Bukas sila nag-register or the next few days, nag-member, aantayin pa nila yung kasunod bago nila malaman kung ano yung dapat nilang gawin. Okay? So maganda po ma-master talaga natin ito. So yes, the title is New Distributors Orientation, pero hindi ibig sabihin pang bagong member lang po ito. Okay? Para po sa mga uplines na, ibig sabihin may downline na kayo. Especially kahit isang piraso po yan, no? Mas importante na dapat makabisado nyo po ito. Mastery of the basic, no? Kung ang elementary nga po, 6 na taon nating inaaral, ma-master lang yung mga basic na kailangan natin. Magbilang, magsulat, tama ba? Magbasa. So same po dito, no? Kailangan tuloy-tuloy po itong inaaral hanggang sa ma-master natin. Malinaw po ba 'yon? If that is clear with everybody, please type yes in the chat box. Okay? Good, good. So, let's emphasize first, no, the importance of knowledge. The reason why we are here so that we can attend this training, because sabi nga, an investment in knowledge pays the best interest. Yan, thank you po sa mga sumagot ng yes. Okay? So an investment in knowledge pays the best interest. So since nag-negosyo po tayo, no? Music to our ears yung pays, tapos yung interest. Tama ba? Yung tubo, yung kita, no? Music to our ears yan bilang mga nagnenegosyo. Okay? Pero dito po sinasabi, kung gusto mo po yung best na kita at tubo, no, sa investment is investment in knowledge. So napaka-importante po talagang regular po kayong uma-attend ng training. Malinaw po sana sa lahat yun. Ano? So, let's talk about knowledge. Bakit importante ang knowledge? Kasi sabi nila, when you know, no, you have the edge. Lamang ang may alam. Tama po ba? If you agree, type yes ha. Lamang ang may alam. Okay? So, sinabing edge kasi lamang. Okay? Meron kang knowledge, okay? And you will learn, no? So when you acquire knowledge, that is called the process of learning. Ang nakakatuwa po sa negosyo natin, when you learn, you will earn.
O, di ba? Para lang talaga tayong nasa classic na nasa chalkboard, no? Ginagawa ko, sinusulat ko dati yan sa chalkboard, no? Pag face to face, o di ba? Okay? So, napakagaling. No? If you know, lamang ka, you have the edge. And when you acquire knowledge, you learn. And when you learn, you earn. And the more you learn, the more you earn. Okay? So, first thing that we need to know, hindi po yung how. Marami gusto agad malaman paano yumaman. Okay? Paano kikita ng 6 digits a month dyan sa GFox International? Paano makakabenta ako agad ng elixir? Paano ako makakabenta ng marami, no? At kumita ng malaki. So, nandoon agad sa paano. How? When the more important question to answer first is why. Okay? So, kailangan muna natin malaman bakit. Kasi pag nalaman natin yung bakit, nagiging madali yung paano. And actually, mas nagiging bearable siya. Kasi maraming paano na hindi madali. No? Even knowing how to do it does not mean you are going to basta accept it na lang. Ay, ganun pala yun. Wag na lang. Yan. No? Ay, ang hirap pala ng gagawin. Wag na lang. Okay. So, hindi siya magiging madali or hindi mo siya tatanggaping gawin pag wala pong why. No? Pag walang pagkakaintindi, bakit kailangan natin siyang gawin? At kailangan nating pagtiisan kung sakaling may kakaunting sakripisyo, no? At may kaunting time and effort na kailangan ilabas so that you will be able to do it. Klaro po ba? Nasusundan? No? So please type yes naman kung nasusundan ang aking sinasabi. So knowing the reason why is more important than the how. Hindi ko po sinabing hindi importante yung how. Ang sinasabi ko po, para mas dumali at katanggap-tanggap ang how, kailangan malinaw ang why. Okay? So the first why we need to answer, bakit ganitong klase ng negosyo? Marami namang ibang negosyong pwedeng gawin. Maraming ibang racket na pwedeng gawin. Maraming ibang pagkakakitaan. Why network marketing? Bakit ko to bibigyan ng oras? And bakit ko to ilalaban? Yan, no? So malinaw po dapat masagot natin yung tanong na yan. May mas malinaw tayong pagkakaintindi. O nga naman, kung yan na nga naman talaga ang dahilan, no? At nag-aantay sa akin, bakit di nga naman ilalaban, no? So, let's answer the question first. Why network marketing? Simple answers that give big reasons why we should do and take this business seriously. Bakit kailangan seryosohin yung negosyo? Unang-una sa lahat, no? This is, if not the only, no, one of the very few business models that you can start with a very small capital, pero ang laki ng pwedeng kitain. Yun po ang beauty ng business model na ito ng network marketing industry. Small capital, big po yung income. Kasi kapag conventional business models at maliit lang po yung puhunan, ano pong expect natin? Maliit din ang kita. Tama po ba? No? Pagka naman gusto mong kumita ng malaki, expect mo na rin, kailangan mong mamuhunan ng malaki. Paano kung wala kang pampuhunan ng malaki? Di, wala ka ng pag-asang kumita ng malaki. Doon po pumapasok no, yung beauty ng industry na to kasi you're given hope to earn bigger starting from a very small capital. Okay? Meron po dito sa GFox, nagsimula lang sa capital na 2,500 starter pack. Ngayon po ang kinita na is 31 million na, 35 million, something like that. 30 plus million na. In just a matter of 4 years. Can you imagine? So, nagsimula sa 2,500 pesos. Okay? Na yung amount na yun, problema pa nila nung umpisa kasi even yun, wala sila. Ayun, speaking po, no? Yung nag-comment po ng grabe. No, that would be Coach Kathleen and Coach Joven, or mentors Kathleen and Joven Maquinano. No? So they're the one who showed me the business, introduced GFox to me.
So ako, sobrang, syempre na-inspire. Kasi nung time na na-meet ko sila last year, yung kanilang pong total income was 12 million pesos. No? 2 years mahigit, 12 million pesos, almost going 3 years pa lang sila sa business. Pero nagsimula po sila sa 2.5. And from that point na nagkita kami hanggang ngayon, yung income po nila doble. No? 30 plus million na from more than double, no? From 12 million na nag-meet kami. So exponential po ang growth ng income sa negosyo na to. And why is that? Something we need to understand. Bakit nagiging exponential, no, yung growth ng income dito? Kasi you have the chance, for a very small capital, you have a chance to leverage yourself, no? Leverage in layman's term is multiplying your time through others. Kumbaga, parang ano yan, no? Makabagong tawag lang po yung affiliate na uso sa mga dahil sa TikTok na uso po yung affiliate, no? So ibig sabihin si CEO, no, yung nag-create ng product, nagkaroon ng maraming taga-benta, no? Ang tawag sa mga taga-benta niya ay affiliate. Okay? Yung mga taga-benta niya, hindi magkakaroon ng chance na kumita ng kagaya niya kasi siya si CEO and siya yung nag-create ng product. Taga-benta lang po yung affiliates. Okay? So wala mang nilabas na puhunan si affiliate, again, wala rin kinita, hindi rin kikita ng ganun kalaki. Unlike si CEO na nagkaroon ng leverage na parami niya yung sellers niya through that affiliate program ni TikTok. Ngayon, ang yaman-yaman na nila. Tama o tama? No? Rosmar, Glenda, tama po ba? Now, what made me love network marketing more is hindi ka stuck as a seller kasi you have the opportunity as well to create your team, no? Palakihin din yung group mo through our system. So, yung access, yung opportunity, yung privilege na magkaroon din ng downlines ng affiliates under you is also open to you. Yun yung maganda sa kanya. So, yan po ang sikreto ng mga wealthy na tao. Hindi sila mag-isa. Yung negosyo nila, marami silang tao. Marami silang empleyado, marami silang staff. So, they get more work done, they get more sales, thus, ano ang resulta? They earn bigger and they get richer. Intindihan na. Yun po yung ibig sabihin ng leverage. Now, ang nakakatuwa po, again, balik tayo sa business model natin. Pagka hindi po network marketing, yung business model, mahal po ang leverage. It takes a big amount of money to have leverage. For example, meron kang 100 empleyado so that you can get more work done and then you can get more sales. Then how much do you pay 100 employees in a month? That's at minimum mo na lang. Magkano minimum wage ngayon? Sino pwede magbigay? Mabilisan. Idea lang. Magkano minimum wage per month sa isang buwan na isang empleyado ngayon? No? May makakapagsabi po ba? Mga 15 to 20, coach. Okay, so sa 15,000 na lang, liitan na po natin. Sa 15,000 na lang, times yung sa 100, magkano yun? How much would that be? 100 times 15 is, dagdagan mo lang ng dalawang zero. 150? 15,000 times 100 is 1.5 million. Tama po ba? 1.5 million. That is the cost of leverage for traditional or conventional business people, for entrepreneurs who have their own businesses. Nakuha natin, 1.5 million para lang dumami siya. Para lang hindi siya yung gumagawa ng lahat. Kuha natin, kaya nga po ang empleyado sa accounting book ay asset o liability. No, ang empleyado, pagdating sa accounting ay asset kasi palabas po ang pera ng kumpanya sa empleyado. Nakuha po natin mga kapatid, no? So, yun po yung difference dito sa atin. You can gain leverage
No, absolutely for free. Kasi ang binayaran mo naman ng puhunan yung produktong binili mo eh. The system, the network marketing system, yung pagkakaroon ng affiliates, ng downlines, that is for free. You're using that access for free. Yun po yung maganda. Okay? Next is people helping business po itong people helping people business po yung model niya. In short, hindi ka po yayaman, no? Or kikita ng sobrang laki if you're the only one who knows how to do the business. Kaya nga po ako, masipag po ako mag-training. Kaya nga po nagtataka ako sa ibang uplines, hindi po masipag mag-training. Hindi po nagko-conduct ng sarili nilang training. No? Hindi po kikita ng sobrang laki if you're the only one who knows how to do the business. Kahit marami kang downline pero hindi nila alam paano makabenta, hindi nila alam paano gawin yung negosyo ng tama, then you will not be earning as much as those who have talagang leader sa ilalim nila, member sa ilalim nila, turun-turo kung paano gagawin yung negosyo. So, in short, para kumita ng malaki, kailangan turuan mo at tulungan mo yung mga tao sa ilalim mong kumita. Then, you will experience explosive income. Ang galing, ano? Okay, so in short, sobrang gustong-gusto ko yung quote ni Zig Ziglar about this, this principle, this concept. Sabi po ni Zig Ziglar, help enough other people get what they want, and you will get anything you want in life. O, di ba? Ang simple po nung concept, nung principle, no? Help enough other people get what they want, and you can get anything you want in life. So, sobrang perfect at swak po siya dito sa concept ng network marketing. Pag marami ka pong napayaman at nabago ang buhay sa ilalim mo, asahan mo, sobrang ganda din ng buhay mo. Okay? So look beyond your need, look beyond your own dreams, tulungan mong matupad ang mga pangarap ng mga members mo, then, isa-isa, mga pangarap mo yung matutupad din. Okay po ba yun? Magandang concept po ba ng negosyo, ang network marketing? Yes, of course. That's why I fell in love with it and been doing it for 20 plus years now. Okay, and last, the best answer para po sa question na bakit network marketing. Kasi there's what you call personal development. No? Nako, kung na-meet niyo lang ako 20 years ago, sobrang layo ko sa kung sino ako ngayon. I'm an introvert by nature, walang kumpiyansa sa sarili niya, asa sa magulang, asa sa naging asawa. So ako po talaga yung walang silbi noon. No? Feeling magaling lang pero wala talagang galing na ibubuga. Okay? Hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nagbibilyar lang maghapon, ang magbabayad ng bill ko sa bilyaran at palista ko sa sari-sari store, misis ko. That's who I am before. Before I met network marketing, na nabigyan ako ng pag-asa to redeem myself as a husband, as a provider for the family. Okay? So, sobrang ganda po kasi bago ang buhay ko. Ang una pong nabago ay ako. Yun yung maganda. No? That's something we need to absorb, mga kapatid. No? Intindihin natin. Bago ang buhay ko at lumaki ng todo yung income ko, ang una pong nabago ay ako. Yun. Dami ko po munang natutunan at pinagdaanan. No? To transform myself, then my life. No? So ako po yung nag-umpisa magbago, kaya nagbago po yung buhay ko, tapos nagbago buhay ng pamilya ko, and then nagbabago po buhay ng mga taong nakakasama ko sa negosyo. And for that alone, sobrang minahal ko po yung negosyo na ito. Na-develop po yung aking personality. From sobrang mahiyain to konti na lang, yan. So, maraming natututunan hanggang ngayon po. I'm going through a learning process. So, ang ganda.
So there's so much growth doing this business. Okay? Kumbaga yung income, byproduct na lang po yun ng nangyayari sa'yo. Alright? Next. Tapos na tayong sagutin. Na-appreciate niyo po ba yung sagot sa tanong na why network marketing? Type yes naman sa ating chat box. Type yes sa ating chat box. Okay. Thank you, Marks. Yan. By the way, si Mark ka church po yan. Okay? So, ngayon, after naman natin matanong yung why network marketing, which is very technical, let's ask that question naman on a more personal level. Bakit mo gustong yumaman? Yon. Bakit mo gustong kumita ng mas malaki? Bakit gusto mong makaahon sa hirap? Bakit gusto mong makatulong sa iba? Yan. No? Kailangan ma-identify natin yung tanong doon kasi pag mababaw, no, shallow lang yung answer ninyo, madali po kayong mag-give up, madali po kayong masisway, madali kayong madidefocus. So, ito po ay parang ugat. Kumbaga sa puno, mas matibay ang puno pag mas malalim at mas mababa, mas malalim ang ugat niya. Hindi mo basta-basta mabubuwag. Teka, tutok na yung araw sa akin, no? Wait lang. Okay. Okay? So, kailangan meron po tayong mas malalim at mas matibay na dahilan bakit natin to sinimulan at gagawin at ipaglalaban at itutuloy-tuloy. So, ang tawag po namin din, you need to know your deepest why. Kailangan malaman mo yung pinaka-solid na dahilan. Bakit mo to ipaglalaban? Bakit mo to iaaralin? Bibigyan ng time, e-effortan. Okay? Now, these are examples. Sa akin talaga, family. I want my family, for me, they deserve the best possible quality of life that I can provide. At nakita ko ang industry na ito, since hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral, nakita ko yung opportunity na magawa ko yun for my family. Why? Because I love my family so much. Kayo po, no? Mag-type naman po kayo ng me or yes na lang ulit, no? Mas positive po yung answer. Love nyo din po ba yung family ninyo? Yan. Do you love your family enough, no, to sacrifice time, effort, resources, so that you can provide them and give them the best quality of life that you can give them? Okay? Hindi naman po yung pera, yung quality ng buhay, no, that you can provide for them. Na unfortunately, kailangan ng pera to be able to do. Tama? Okay. So, yun po yung deepest why na tinatawag. Your personal ambitions. No? Dito lang naman sa Pilipinas naging negative yung term na ambisyoso. No? Sa ibang bansa po, nilalagay pa nila sa resume yan. No? Bakit? Pag walang ambisyon ng tao, tatamad-tamad lang yan. No? Hihila-hilata lang yan sa bahay. Wala ka bang ambisyon? But if a person has ambitions, big ambitions, talaga namang may drive sila. Kasi nga, meron silang deep why. Hindi yung mababaw lang na extra income, ayos na sa akin. No? And of course, big dreams. No? If you have big dreams, and the dream that you have is very clear, no? Kung ano talaga yung gusto mo, mahirap ka pong pasukuin. Hindi ka basta-basta nande-defocus. No? Hindi ka basta-basta bumibigay sa mga pagsubok ng buhay kasi malinaw sa iyo ano ba pangarap ko. No? Kaya nga yung commercial ni Nescafe, para kanino ka or para saan ka bumabang. Yan. So these things are very clear sa iyo. Okay? Next, ayan na. You need to know your enemy. No, in any endeavor,
kilala mo yung kalaban mo. Kasi pag di mo identified yung kalaban mo, wala, bigla ka ma-ambush, patay ka. So you need to know your enemy so that you would be able to learn and know also how to handle and defeat the enemy. Okay? So ano ba mga kalaban natin sa negosyo na to? Ayan. Two of the common enemies here are fear and doubt. Takot na takot po tayo sa rejection. Naku, naalala ko yung sarili ko nung bago ako dito. Takot na takot ako sa failure. Takot na takot ako sa public speaking. Yung humarap at magsalita sa harap ng maraming tao. Naku, kahit na konti lang, kabadong-kabado na ako. No? And reason behind it is because I am very doubtful of myself, of my skills, of the product, of the business itself, kasi nga bago lang ako eh. Okay? Not until I learn, no? That ano ba yung mga common fears is rejection, failure, and public speaking. Not until I understood that these things are part of the business. Hindi ko po sila kalaban. Ang rejection, failure, at public speaking, puro pala kakampi ng negosyo yan. Ang kalaban is yung fear and doubt tungkol sa mga topic na ito. Pero hindi talaga sila ang kalaban. Di ba? Yung mapapansin nyo, sabi dito, rejection. The more no's you get, the more successful you will be. So, ibig sabihin pala, dapat mas marami pang rejection. Sabi nung mentor ko dati, alam mo, pag di ka nare-reject, it only means one thing, hindi ka nag-aalok. Tama ba? No, pag hindi ka nare-reject, it only means one thing, hindi ka nagbebenta, hindi ka nag-aalok, hindi ka nag-i-invite. Ay, hindi ka talaga magiging successful. Pag sobrang dami kang nare-reject, ibig sabihin may ginagawa ka. Then, that's good news. Ibig sabihin, magiging successful ka. Kasi nag-aalok ka eh. Tama? So, rejection po is normal. It's actually normal as a part of life. Hindi lang po sa GFAX, hindi lang po sa pagbe-business. Even hindi ka nag-business, nare-reject tayo. When we don't get something that we asked for, we offered something, hindi tinanggap, that's rejection. Lalaki ka, nanligaw ka, binasted ka, that's rejection. Nag-apply ka sa trabaho, di ka tinanggap, rejection yun. Pumara ka ng taxi, ng jeep, hindi ka pinarahan, rejection yun. Nagbubook ka ng Grab, walang tumatanggap, rejection yun, diba? Tama? So rejection is a part of life, kumita ka man o hindi. So why not pagkakitaan mo itong rejection na to? Yun ang good news, no? Pagkakitaan, ikayaman mo na ang rejection kaysa rejection lang, no? Okay. So rejection is also necessary to make you stronger. Titibay ka eh, no? Titibay ka, titibay yung dibdib mo. Ang mga yung mayaman po dito sa business na to, not necessarily yung matitibay yung dibdib umpisa pa lang. No. Ang mayaman po sa business na to ay yung tumibay na po yung dibdib. Kasi patuloy nilang tinatanggap yung rejection. Nag-grow yung kanilang emotional muscle. Yan, yung kanilang emotional strength. Dati, sobrang emotional sila na nadadown sila kagad kapag nare-reject. Ngayon, parang wala na lang. No? Yung iba nga, they eat rejection for breakfast. Yo. Sabi, no? So, keep in mind that some will join, some will not. So what? Next. That's the SW3 next principle. Tandaan, may jojoin, may magjo-join, merong hindi magjo-join. Eh ano? Eh di next, to the next customer, to the next prospect ka na agad. Mas mabilis ka mag-move on, mas mabilis ang magiging success mo sa business. Malinaw po? Malinaw, malinaw. Type yes naman po sa chat box. Kung malinaw po. Okay, thank you very much. No? Same with failure. Failure is not the enemy. No? Failure is a part of success. It's not the opposite of success. So it's okay to fail as long as you fail forward. Ibig sabihin, hindi naging successful ah. Ano kayang kulang? Yan. Hindi naging successful ah. Ano kayang mali? Yun. That's called failing forward. Hindi yung, hindi naging successful. Ang lungkot naman. Umiyak ka na sa sulok, punta ka na sa kanto, nagmukmuk ka na.
na-depress ka na, wala na. No? So that's not failing forward. No? Tapos hindi ka na sumubok ulit, hindi ka na tumayo, yun na yun. Nag-quit ka na, yun ang totoong failure. Actually, yun yung totoong kabaliktaran ng success. Quitting, not failure. Okay, when you quit, then wala nang chance maging successful. But even if you fail, you continue, fail, continue, fail, continue, then you will be successful eventually. Diba? Sabi nga, you only have to be right once. Pag natutunan mo na at nagamay mo na, wala na. Wala na. Ulit-ulitin mo na lang kasi alam mo na eh. Okay, so it's okay to make mistakes as long as you're learning from them. Okay, next is public speaking. All the great speakers were bad speakers at first. Just practice and always volunteer. Yan, gusto mo talagang mahasa, kumapal ang mukha mo. Sabi ko nga, dati sobrang hiyang-hiya din ako. Takot ako sa tao, sa pagtutok ng ganito, especially I'm an introvert. Pero nakakatuwa, na-overcome pala yun. And what will help you overcome? Know your deepest pride. Your dreams, your ambitions, your love for your family. Is that clear, guys? Clear po ba yun? Type yes po ulit. Kung malinaw. Okay? Type yes naman dyan. Yun. Okay. So, right now, sa next na tayo, no, na chapter, know yourself. So, kailangan mong makilala yung sarili mo. No? Kamusta bang attitude mo? Kamusta ba ang belief mo? Paniniwala mo? Kamusta ang commitment mo? Kamusta ka naman pag nadi-discourage ka? How's your excitement? How's your focus? Do you have goals? Yan. So, mapapansin nyo, alphabetical siya. A, B, C, D, E, F, G. Yan lang po yung kakabisaduhin nyo. Kilalanin nyo yung sarili nyo sa mga aspeto na ito. Okay? So, let's talk about attitude first. What kind of attitude must you have? Do you have good learning and listening attitude? Or, kabaliktaran, no? Ang tawag dyan, GLLA. O meron kang acne. Alam niyo po yung acne? Alam ko na yan mentality, attitude. AKNY. No? Alam ko na yan. Naka-attend na ako niyan. Okay. Oo nga, alam mo na. Na-master mo na ba? Tinuturo mo ba? Kung hindi, hindi mo pa alam. No? Pag di mo pa ginagawa, at di mo pa tinuturo, at di mo maituro sa iba, hindi mo pa alam. Okay? So have good learning and listening attitude. No? So in practice, ano po ba yan? No? Hindi kasi pwedeng sabihin lang na, yes, mentor, I have that attitude. I have good learning and listening attitude. Hindi pwede salita lang. Talk is cheap, no? How do we really know that you have good learning and listening attitude? You regularly attend the business opportunity meetings. Whether it's online, face-to-face, you attend at least 10 times para ma-master mo siya. Okay? You regularly attend the NDO, this training. So at least 10 beses. No? Tapos, you attend events every time. Sobrang importante po ng events sa negosyo na ito because in events, things happen na hindi mo kayang gawin ng ikaw lang. No? 1,000 times mas effective ang event kesa one-on-one mo yung iyong downline. Promise yan. Promise yan. Okay? For somebody who's been doing it for 20 long years, an event can do 1,000, 1 million times, no? Than what you can do on your own. Kahit i-one-on-one mo pa yan, kahit maghapon pa kayo magkasama ng downline mo, it cannot compare to what an event can do for them. Okay? So, next of having this attitude of good learning and listening attitude, nandoon yung yes mentor. So, hindi lang again sa pakikinig nakikita, nandoon sa application nakikita. Sinusunod niya yung turo ng mentor niya.
Okay? So, sinusunod mo ba yung turo ng mentor mo? Yun ang tanong. Okay. Next is always be positive. Yan. That is a good attitude as well. Okay? Next. Ayan. So, pag-usapan natin yung yes coach, yes mentor. Medyo mas linawin pa natin yan, no? Kasi it requires humility and obedience. Okay? Very important po yung humility and obedience. Okay? So, ano po ba yung mga dapat nating yes? Okay, so dapat mag-yes tayo, lalo na kung ang tinuturo is the proven and effective system already. No? Proven na siya, effective na siya, marami nang nakagawa, yes. Yes to attending events, training, gatherings, no? Online, offline, basta event, importante po yan. Huwag po nating minimiss. Mamaya, mas naintindihan nyo kung bakit. And yes to the grind. Hataw po, no? Hindi pwede gustong yumaman, nakahilata, nood lang ng Netflix, Korean novela. Hindi pwede. No? Kailangan nag-grind. Okay? Tumatrabaho, humahataw. So again, always listen and follow your coach and mentor. Now, essential siya kasi for example, sundalo ka. Pagka lagi mo, kahit nga hindi mo kontrahin pero wag mong sundin. No? Kaya nga ang mga sundalo, talagang tinitrain, dinidrill. No? Dinidrill, kulang na lang talagang ipasok sa kokote nila yung kailangan nilang gawin. Bakit? Tara mo, tuwing umaga may drill sila, tama? Left, right, left, right, left, right, di ba? So may marcha sila, may ano. It's to drill the discipline in them. No? To drill the submission and the obedience in them. Kasi essential po yun, lalo pagkalaban na. Hindi pwedeng nasa gera ka, sabi ng commander, dapa! Ang sabi mo, bakit? No? Eh di na-headshot ka. Na-headshot ka ng kalaban. Nakukuha niyo ba yung punto ko? Hindi pwedeng pag sinabi ng commander, kaliwa lahat, kaliwa. Kumanan ka. Mas marunong ka pa sa commander. Ayun na. Pag kaliwa mo, may mina pala doon. Oh, landmine, boom, sabog ka. Okay? So it's very essential that you listen and follow. Not just listen, follow. Okay? Kasi ang totoong nakikinig, nakikita sa practice niya ngayon yan, sa application niya, kung totoo bang nakinig. Okay? So malinaw po. Type yes naman if you are following. Okay, next topic is belief. No? So, belief, is it important? Kamusta ang belief system mo? Kamusta ang belief level mo? Okay? So, importante siya, kailangan is 100% siya. Sabi nga, sasakay ka ba sa eroplano na ang slogan, we can take you to your destination 99%. Mahirap ata sumakay sa eroplano na yan, ano? Okay? So, ibig sabihin, hindi ka man sure na walang mangyayari sa eroplano, but you would like to have the confidence of 100% belief no sa isang ginagawa mo. Okay? So you need to believe in the company 100%. You need to believe in the products 100%. Otherwise, you won't be able to sell it. You won't be able to promote the company. Okay? So paano mo nga naman i-build yung belief mo? Ayun. So you do your research, you attend events. Yan po yung essence of attending events, going to gatherings kasi you meet them. No, you meet the people, you meet the owners, you appreciate what they do for the company, makikita mo they're there. So tumataas yung kumpiyansa mo sa negosyong ginagawa mo sa kumpanyang pinasok mo. Sa products naman, paano mo i-build yung belief mo sa products? Sige nga, ito, bigyan ko kayo ng time magsagot sa chat box. How do you build your confidence in the product? Sige, paki-chat naman po. Try. Ano pa?
Use it first. Yes. Gamitin mo muna. Kasi kahit anong paliwanag sa'yo na maganda ang product, hindi mo 100% maunawaan hanggat di mo na susubukan. Ikaw muna ang gumamit, no? Sabi nga, be a product of your product. Otherwise, you won't be able to sell it effectively. Okay? Compensation plan. Hindi, paano ba yan? Hindi, magbenta ka. Pag di ka binayaran, mag-quit ka na. Ganun na. Tama po ba? Ganun na kasimple yun. Magbenta ka. Pag di ka binayaran, mag-quit ka. Di pala totoo yung kitaan dyan. Eh. Yun. Pero nagbenta ka. Nakabenta ka ng isang set. Binayaran ka ng 8,400 ng kumpanya. O, di ba? Ang saya. Yun po yung ibig sabihin nun. No? System. Marami po hindi ma-appreciate yung system, lalo na yung tinuturo ko, no? Na system. Kasi hindi pa naman nila ginagawa. Marami pang questions, marami pang disbelief. Eh bakit? Di pa naman talaga nila ginagawa. Try niyong gawin. Tingnan niyo yung epekto. Pag hindi maganda epekto, then wag niyo nang ituloy. Yun lang naman yun. Okay? Ganun kasimple. Alright? Believe in the trainings. Believe in your upline. Especially when you're upline, talagang tinuturuan, tinututukan ka, sinusuportahan ka. No? They want the best for you. Swerte yung may mga ganung upline. Yung iba, wala. Walang ganyan upline. Yung ibang upline, in-encourage ka mag-join. Grabe dito, ang ganda dito. Ang ganda ng product, ang ganda ng system, ang ganda ng kitaan. Kinukulit ka araw-araw. Nung nagbayad ka na, hindi na nagparamdam sa'yo. May mga ganung upline. No? Yung pagtingin mo, upline? Nasaan ka na? Missing in action na. No? Okay. Pero ganun pa man, we can be grateful kasi hindi mo madidiscover si Elixir, hindi mo madidiscover si Supreme, si GFox, if hindi dahil dun sa upline na yun, kahit na biglang nawala. Diba? You would not have the chance to change your life through this business kung hindi dahil sa upline na yan. So, always be grateful to your upline. No? So, pwede mo i-chat yung upline mo ngayon. Gawin mo. Chat mo yung upline mo. Thank you, upline. Yan. Sabahan mo na ng I love you. Yan, mga ganun. No? So, next. Yan. Believe in your downline. Okay? Kasi kung sa sarili mo lang ikaw believe, hindi ka magkaka-downlines. Tandaan mo yan. Pag ikaw lang ang laging magaling, pag ikaw lang ang laging bida, no? You need to believe in your downlines. You need to push them. You need to help them grow. No? Huwag mo i-baby yung downline na ikaw lagi maglalatag for them. Nako. So, sasabihin mo, I believe in my downline, pero ikaw yung nagpe-present for them, doesn't show. It's inconsistent kasi pinapakita mo na hindi dito magaling mag-present. Hindi sa magaling mag-present o hindi to marunong, ako na lang. Baka sumablay pa, sayang ang benta. So that's not trusting and believing in your downline. Okay? Hey, upline tong, di ba? Yung iba, kikwento sa upline, butaw tong downline na to. Oh, di ang tanong ko bakit mo na-recruit? Butaw pala, ba't mo na-recruit? Tama ba? Okay, so next is your cross lines. Ako, sobrang believer po ako na collaboration. Especially with cross lines. Kasi cross lines walang kikitain sa atin yan. No? So, ibig sabihin, any effort that cross lines will do for each other is mas sincere. Kumbaga, tanggal yung pwede mong pagdudahan na, kaya mo lang naman sinasabi yan kasi, or pinapagawa yan kasi kikita ka, apply kita eh. Pag crossline, wala pong kikitain. So pag ang crossline po nagturo, nag-contribute, tumulong, serbisyong totoo po yun. It's either that or type ka ng crossline mo. Type ka ni crossline. Okay? So hindi po ganun, no? And of course, believe in yourself.
No, you would not be here if wala lang. Hindi ka po nandito para mainggit. Hindi ka po nandito para uh, to feel bad about yourself. Bakit si ganito? Bakit si ganun? No. You're here for your growth. You're here for a reason. Believe there's something good for you here. That's why you're here. Hindi ka dinala dito para ma, ma, wala lang mangyari sa'yo at mainggit ka lang. Nakuha natin, no? So believe in yourself. God did not place you here, no, para pasamain lang yung loob mo. Okay? You are here to grow. You are here to experience change. Yan. You are here to learn many things and experience many things. Bitbitin mo yon, i-absorb mo yon so that it will be beneficial for you. Okay? And of course, hindi na po kasama sa slide. You believe in God that He has a purpose for you. That's why you're here. Okay? And next topic is C, no? Commitment. Okay, kamusta naman ang commitment mo? Commitment ba siya na magdadala sa iyo sa success or commitment lang siya na saktuhan lang? That can only take you so far, no? Hindi aabot. Okay, kasi meron pong tatlong level ng commitment. Una is yung Altry. Yan po yung pinakamalambot. Oy, a-attend ka ng ng anniversary natin sa August 3 . Meron tayong anniversary, 9th year anniversary ng GFAX. Attend ka. Try ko po, mentor. Yon. Hindi na ako aasa pagka-try. Okay? Yan po yung pinakamalambot na commitment. Subukan ko po. Alright? Ito, medyo may chance pa ako dito. I'll do my best, mentor. Yan. I'll do my best upline or I'll do my best, coach, to be there. Okay pa yun. No? Okay pa. Yun nga lang, may kanta. Sabi sa kanta, I'll do my best. Or I did pala, sorry. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Okay, so in short, no, if success requires more of you, no, more than your best, ano na lang, kamusta? Hindi na, okay na lang, hindi na makuha yung pangarap. No? So, the highest and pinakamatibay na level ng commitment is the I'll do whatever it takes commitment. No? Kung makikita niyo po bakit yung illustration, no? Parang nagmamahalang mag-asawa. Okay. Kasi parang ano po yan, wedding ceremony. Yan. So, you can use that analogy. Wedding ceremony. Nagtanong po yung pastor, tinatanggap mo ba itong, di ba? To have and to hold through sickness and ang sagot po ang sagot ng lalaki, I'll try. Aba, mukhang hindi matutuloy ang kasal. Tama po? Okay. Pag sinabi, I'll do my best, parang alanganin to eh. Tama? Pero pag sinabing, I'll do whatever it takes, ano man ang hingin sa akin, push ko yan. Yan. No? So, tuloy-tuloy ang kasal niya. Okay? How are you? Pagdating po sa discouragement, how do you handle it? Yan. So ako po, let me teach you, no? Kung medyo emotional ka pa, especially in sales and marketing, kapag emotional talagang it's a big stumbling block. So kailangan matutunan natin paano mo overcome yan, matutunan natin paano ma-handle ang discouragement. It's a part of life, not just this business. Okay? So, are you discouraged right now, for example? Ano bang mga common source of discouragement? Loved ones pa mismo ang unang magre-reject sa'yo sa business na to. Kaya nga, di ba, yung post ko sa page ko, mas okay pa yung strangers, no? Hindi ka basta-basta i-judge. Meron na kasi silang judgment sa'yo based on paano kanila nakikilala. Pag bigla kang nag-pursue na gusto mong yumaman, gusto mong kumita, medyo parang may alien ka sa kanila. No? So it's normal. No? Sabi nga, hindi porket, especially family, is. I learned this from one of my mentors. Sabi niya, hindi porket love ka ng family mo, tama na sila. So appreciate the love.
but that doesn't mean they're right. Okay? They might be protective lang kasi they love you nga. No? But if they don't understand, ikaw naiintindihan mo, ikaw nakakita ng opportunity, ikaw nakakaintindi, sila hindi nila nakita yung opportunity, hindi nila naiintindihan, hindi nila ginagawa, hindi nila try yung product, then doesn't mean na porket protective sila because they love you, tama na sila. Okay? So, other people who really discourage, who will discourage you are people who've tried this business before, no? Nag-try na mag-networking, nag-try na sa ibang MLM companies, no? Pero hindi sila nag-succeed, not because the opportunity was not real, but because hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Nang di-discourage yung mga yan. Naku, na-try ko na yung ganyan. Wala naman nangyari. Yan. So, syempre, alam mo naman kapag talo ka pa, ano po bang ginawa niyo? Kumataw po ba kayo? Nag-invite po ba kayo? Yan. So, ginawa niyo po ba? Sinundan niyo po ba yung sistema? Baka naman hindi. Okay? So, yun po yung kailangan ninyong maintindihan, no? When you're being discouraged by other people. So, it's a good thing na naintindihan natin sila sa nanggagaling para hindi natin ipa-personalin. Okay? Fake friends. Yan. Yung mga friends na close lang kayo, pag pares kayong naghihirap. Pero pag gusto mo umangat sa buhay, hindi ka na niya friend. Oy, nagbago ka na. Oh, di ba? Kumita ka lang or yumabang ka na. Ay, nako. Hindi talaga kaibigan yun. No? And then there's also competitors, of course. No? Maninira talaga pag competitor. Well, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero common po yan. Common and acceptable na if it's a competitor company, they will discourage other companies. No? Or they will discourage you from joining different other companies other than them. Okay? Sige. Marami po ba natututunan? No? Type yes naman. Pakita naman, open cam naman ng konti para makita ko nandyan pa kayo. Isang silip lang bago po ako magpatuloy. Yep. Yan, hello. Hi, Aris. Yan. Si Jeline, hello. Hi. Okay. Si Cynthia, hindi talaga nang off ng cam. Thank you. Thank you, Cynthia. Ayan. Donna, hi Donna. Kuya Ramil, hello. Yan. So, salamat. Okay. So, sige, tuloy po tayo. Ito, magandang sistema po ito, mga kapatid. No? This is, hi Brian. Hello Brian. Hi Coach Brian. Okay, sige. So, ito, isa puso nyo po ito ha. Okay? This is a system. And not just a system, this is culture na po. Okay. Pag kayo po ay nada-down, normal po yun. Hindi po yun bawal na ma-down. Tao po tayo, hindi tayo robot. Okay. Pag kayo po ay nada-down, huwag po kayong bababa or huwag niyo pong ikwento sa downline. Okay? Kasi kayo po ang sisira ng sarili niyong negosyo. Pag kayo ay nada-down, meron kayong hindi magandang experience, meron kayong hindi magandang iniisip, huwag po sa downline ibibigay o ikikwento. Lalo naman po huwag sa crossline. Chismis na po yun. Okay? Chismisa na po yun, hindi po yun magandang culture. Okay? Pag ikaw ay nada-down na discourage, what should you do? When you're down, go up. Kaya upline ka mag-confide, kaya upline ka huminga, kaya upline ka humingi ng advice para hindi affected yung downlines mo. Kasi kung ikaw down, kinemento, shinare mo at hinawa mo sa downline mo, mada-down din sila. Wala na magbebenta. No? Wala nang aatin ng event, wala nang nakuha natin, no? So, refrain from doing that. When you're down, go up. When you're up, yan. Ito naman, pag masaya ka, may
Achievement ka na bago, nakapag-close ka ng 5 therapy set. Wow, sarap. No, 10 therapy set. Ipakalat mo ngayon lahat sa downline mo yan. I-share mo, ihawa mo yung positive energy. Pag negative energy, iakyat mo. No, iakyat mo. Pag positive energy, ibaba mo. Klaro po tayo, klaro? Yes or yes? Type yes naman kung klaro. Pag positive news, positive energy, baba. Pag negative news, negative energy, taas. Klaro? Okay. Sige. Malinaw tayo dun, ha? Huwag sirain or huwag papangitin ang energy ng sarili mong grupo. Pag pangit ang energy mo, huwag mong ihawa sa downlines mo. Okay po? Yan. Next topic is excitement. Yan. Always be excited kasi nagbi-business ka. At ang business mo, pampahaba ng buhay. Yan. Maintindihan ko kung ang business mo ay yung mga parang yung sa Saint, ano yun? No? Tungkol sa patay na ay. Yan. Maintindihan ko kung hindi ka pwede maging sobrang excited and energetic kung ang inaalok mo ay memorial plan or ano mga kabaong, mga ano pa 'yon? Earn, mga ganun. Siyempre naman no, respeto lang. Hindi pwedeng energetic and excited kang magpe-present at mag-aalok pag ganun ang iyong minamarket. But ito ang minamarket mo, pampahaba ng buhay, pampagaling ng sakit, pampagaling ng sakit sa bulsa, pangpayaman, di ba? Then, i-ano mo din, i-align mo rin yung energy and excitement mo sa kung anong ino-offer mo. Okay? Marami po tayo mga sumasama sa business natin, hindi dahil talagang naiintindihan nila 100%, pero dahil naramdaman nila yung positive energy ng grupo nung nagpe-present, no, nung event. Yan, no? So very important talaga na nakaka-attend po ng event. Okay? So next, paano ba, no? Some other tips, ito mga tips lang po so that you can maintain your positive energy at mataas yung energy ninyo. Okay, number 1, always be grateful. Maging mapagpasalamat po. The highest attitude is gratitude. Pag hindi ka po mapagpasalamat, lahat na lang reklamo. Lahat na lang pangit ang tingin or point of view pag hindi ka po grateful. So always be grateful so that you can maintain that excitement in doing the business. No, grateful that you are here sa GFox, grateful that you are here sa Supreme, grateful for Elixir Placenta, grateful for this training na may magtsatsagang magturo. You should always be grateful. Okay? Number 2, focus on your goals. Yan. Pag merong illustration na pag ang focus mo is yung obstacles, mas malaki. Yung goal mo, syempre, nandun sa future, di ba? Pag ang goal mo maliit at di ka nakafocus sa goal mo, ang nakatutok ka doon sa obstacle, hindi mo makikita yung goal mo. Syempre, pag di mo nakikita yung goal mo, nakaka-down. Tama po ba? Nakaka-down siya. Pero pagka malinaw at malaki yung goal mo, kahit anong obstacle, kaya mo lampasan. So eyes on the prize to maintain your excitement and your energy, positive energy, eyes on the prize. So dapat malinaw po talaga anong gusto mong mangyari. Ano ba goal mo? Yan. Pag-usapan natin sa next topic, yung focus at saka yung goal, no? And of course, number 3, be mindful of your circle. Yung mga tao lagi mong kasama. Nako, sobrang importante po yan. Pag yung lagi mong kasama, hindi maganda ang energy,
Promise. Ang tawag sa kanila, energy vampire. They will drain you of your energy also. No, pag yung lagi mo kasama, hindi grateful sa life, hindi grateful sa mga blessings niya, mahahawa ka. Pag yung mga lagi mong kasama, sabi nga, you are the average of the 5 people you spend most of your time with. So be mindful of your circle. Kung papansin mo yung mga mayayaman, mga bilyonaryo, sino lagi nila kasama? Mga bilyonaryo din. No? Kaya nga ako, I always like spending time with Sir Edison Victorino. Aba, 2 million ang kita last month. Consistent po. No? Taas ng energy ng grupo niya, taas ng ano. So I like spending time with him because of that. Because I know that your circle matters. Okay? So very important yun. Yung energy pa lang, importante din. Okay? And stay away from dream stealers. Yung may pangarap ka, pipigilan ka doon sa pangarap mo. No, haharangan ka. Hindi totoo yan. Hindi posible yan. Hindi, malabo yan. Hindi, mahirap yan. Patay. Pag yun yung words na lagi mo narinig, tandaan ninyo, environment is is stronger than your willpower. Huwag niyo po iasa sa willpower ninyo. No? Hindi po kaya ng willpower ang environment. Kaya po maraming hindi nagsasucceed sa ganitong klase ng business kasi after maging sobrang energized sa training, pag uwi, negative energy sa bahay. Ganon. Negative ang energy sa bahay, ang usapan sa bahay, kahirapan, ang usapan sa bahay, kalungkutan, no? Puro problema ang pinag-uusapan. Ang buhay po, puno naman talaga ng problema. Pero hindi kailangan babaran, no? At laging pag-usapan. Ang dapat pinag-uusapan, solusyon, no? So, mga ganon. Okay, so kung hindi man kayang iwanan, hindi ko po na-advise na iwanan. Paano kung asawa mo yan? Parents mo, sila yung negative ang energy. Hindi ko sinabing iwanan mo. Ang sinasabi ko lang, huwag mong babaran. Huwag mong babaran. You go to a place with a better energy, better ang pinag-uusapan. Gusto mo, dalhin mo rin sila dun. Yan. Huwag ikaw ang bumabad sa environment na yun, na pangit. Sila ang dalhin mo sa environment na maganda. No? Kumbaga, parang marinating yan Kung saan kami na minarinate, yun ang magiging lasa mo. Nakuha natin? No? So, kung saan kami na marinate, yun ang magiging lasa mo. No? Sabi nga ng isa kong leader before, kung ikaw ay pandesal, sinawsaw ka sa kape, ano magiging lasa ng pandesal? Kape. Sinawsaw ka sa gatas, ano magiging lasa? Ay gatas. Ganun po yun. So, saan ka nakasawsaw palagi? No, yun ay magiging ikaw eventually. Okay? And, very important topic, focus. Dapat po nakafocus kayo sa negosyo. Now, even if you're doing this part-time, okay, even if you're doing this part-time, have a full-time attitude and commitment. Now, ibig sabihin, yung mga libre mong oras, okay, yung mga libre mong oras, thank you Adrian and Gab, yung mga libre mong oras, kesa ilagay mo sa ibang bagay na hindi na po productive at walang kinalaman sa iyong GFAX business. Diba? Ilaan mo sa GFAX. Halimbawa, empleyado ka, you have other work. Okay lang. Diba? Pero pag may libre ka ng oras, i-GFAX mo na. Yun po yung point. No? Hindi yung ini-Netflix mo, i-online games mo, or parang ka ibang gagawin. No? Tandaan po ninyo, where focus goes, energy flows. So kung saan ka nakafocus, nandun yung energy mo. So pag marami kang ginagawa, kalat yung energy mo. Okay, so pag kumalat ang energy, ano mangyayari? What you focus on expands. Walang mag-expand sa kahit na anong
tinatrabaho mo if there will be no focus. What you focus on expands. No? So it's the same with other things. When you focus on the negative, lalong mamamagnify yung kanya puro negative sa buhay mo. If you focus on the positive, mamamagnify yung mga positive sa buhay mo. When you focus on the business, lalago at mag-expand yung business. Liwanag? Okay. Another side ng focus. No one can serve two masters at the same time. In short, hindi po ewan ko, wala pa ako na-encounter na successful sa ibang company, successful na sabay niyang ginagawa. Dalawang network marketing company ang tinatrabaho, parehas siyang successful. Wala pa ako nakitang ganun because no one can serve two masters at the same time. In Tagalog, meron tayong Tagalog version. Apakahirap pong mamangka sa dalawang ilog. Imposibleng mamangka sa dalawang ilog. Okay? So, yan, goals. Ito na. Importante po that you have short-term goals, mid-term goals, and long-term goals. Kamusta naman? Meron ka ba ng mga bagay na ito? Baka ito na lang ang kulang kaya ka hindi nagkakaroon ng progress kasi hindi ka nagsiset ng goal. Pag wala kang goal, wala kang tatamaan. Simple as that. Pag wala kang goal, wala kang energy na ipuput out para matamaan yung goal. Di ba? Parang halimbawa, meron kang bow and arrow, wala namang nakaset up na kahit na anong target. You wouldn't even pick up the bow and arrow. Tama o tama? Bakit mo? Why would you pick up the bow and arrow? Wala ka namang titirahin. So, ang unahin mo, yung target, i-set up mo muna. No? O kung medyo hindi nyo ma-imagine, halimbawa yung dart, yung, anong tawag dito? Anong yung tawag sa ganun? Ganyan, no? Yan. Darts. Okay. So, dart nga yun. Di ba? Di ba bakal yung mga point nun? Ititira mo lang ba yun kung saan-saan? Di ba hindi mo ititira yun basta-basta kung saan-saan? Di butas-butas yung mga furniture nyo, yung mga kahoy nyo. Siyempre hindi, di ba? Saan mo ititira yun? Dartboard. Ang tanong, may dartboard ka na ba? Baka kaya hindi ka tuloy-tuloy na tumitira kasi wala kang dartboard. Yun ang problema. Baka walang dartboard, kaya walang effort na tamaan yung bullseye. Ouch, no? So what's your dartboard, guys? Na-set up mo na ba yung dartboard mo? Baka kasi tira ka ng tira, wala naman dartboard. Saan tumatama yung darts mo? Okay? So, how to set up your dartboard? Be specific. Be clear and specific so your goals are easier to achieve. This also helps you know how and where to get started. Kailangan specific ka. Hindi pwedeng gusto ko ng kotse. Anong kotse? Kahit ano, basta magkakotse lang. Ay, mahirap pong mangyari yun. Kasi walang presyo ang kahit ano. May brand ba na kahit ano? Pag hindi specific, walang presyo, hindi mo ma-measure pag hindi specific. Okay, measurable goals can be tracked, allowing you to see your progress. Diba? Nalaman, okay, ang target ko na kotse, kailangan ng 500,000 na down payment. Okay, nakaka 300,000 na ako. Ganon. Diba? Okay, ang target kong kotse sa 3 months bago dapat mailabas ko na. So kung target ko is 500,000, bibiyakin mo yung 500,000 sa 3 months. Mga ganon. So dapat measurable siya. That will give you trackable progress, no? Okay. Tapos malaman mo rin kung kumpleto na. So reason for you to celebrate naman yun. Actionable, no? Kailangan smart yung goals mo, no? Yung pagsiset up mo ng yung dartboard. Kailangan smart, actionable. Kaya ba? No? Are you able to take action to achieve the goal?
Actionable goals ensure the steps to get there are within your control. Hindi yung nanghuhula ka kung paano tatamaan. Yan. Okay? Realistic, avoid overwhelming yourself, no? With unnecessary stress and frustration by making the goal realistic. Pag hindi kasi abot ng isip mo na posible, imbis na ma-motivate ka, hindi ka ma-motivate, lalo kang hindi mo-motivate. So, ako, hindi ko actually pinipilit. I try, no? I try telling my downlines, oh, ito bagay sa'yo, kunin mo to. Pag hindi niya makita, pag hindi excitement ang naramdaman ko, ibig sabihin, hindi niya makita pa. So, imbis na makatulong sa kanya, lalong hindi makakatulong. So, no, if it's not realistic for them, it's not gonna motivate them. Okay? So, unti-unti lang, unti-unti. So, nasa ganun tayo. And of course, time-bounded. Katulad ng sinabi ko kanina, a date helps us stay focused and motivated, inspiring us and providing something to work towards. So, it will give us sense of urgency pag merong time factor. No? Lahat ng bangko, pag may loan ka sa kanila, may deadline. Kasi pag walang deadline, ang bill ng kuryente, bill ng telepono, pag walang deadline niya, walang magbabayad. So there's always a time factor kailan dapat ikaw magbayad. If not, something bad will happen. No? So marami pong hindi nakukuha yung pangarap nila because wala po yung consequence na yun agad. Hindi nila agad nararamdaman, hindi nila agad nakikita. Hindi katulad pag di ka nagbayad agad ng kuryente, puto lang kuryente. Ano, ramdam mo agad yung consequence. Ramdam mo agad na ang init. No? Mapapanisan kang pagkain kasi patay yung rep. Tama ba? Pero pag pangarap pinag-usapan, hindi nila lagyan ng time factor. So unti-unti hanggang sa dulo ng buhay, puro regrets na. Bakit? Sana pala. Sana pala. Sana pala. Puro ganun. Kasi hindi nilagyan ng time factor kung kailan gusto makuha. Wala kasing consequence, no? Pagka ang consequence na nalaman sa dulo na eh. Regrets na lang. Okay, so you need to have a time-bounded goal. Ayun, so ayos po ba? Marami ba natutunan? Yes? Tapos na po tayo sa ating knowing yourself part, no? The attitudes. Okay, ngayon, last part po is knowing what to do. Kailangan alam mo rin kung anong gagawin mo para makabenta. Kailangan alam mo rin ang gagawin mo para mag-progress yung iyong negosyo. Okay? So you need to learn the skills. So these are just 4 you need to learn. Okay? First is that you need to learn prospecting. Prospecting po, kailangan mayroon kang listahan ng mga prospects mo. Okay, para makumpleto mo po yung prospect list mo nang mabilis, wag mo pong i-prejudge. Yung iba kasi iisipin muna nila kung bibili o hindi, magugustuhan o hindi bago isulat. Hindi po yun yung tamang sequence. Ang tamang sequence is ilista mo muna, tsaka mo isipin kung magugustuhan. Ang tawag po namin doon is you pre-qualify. So you make the list first before you pre-qualify. Marami po hindi nakakagawa ng listahan kasi they pre-qualify first before they start making a list. So hindi nila nagagawa yung list. Hindi sila umaabot dun sa list part kasi nag-pre-qualify, nag-prejudge na sila agad. Okay? So mas madali pong mag-pre-qualify ng prospects pag nakalista na. Ay, ito si ano, walang pera to, X. Ito si ano, hindi nito afford X. Ito si ano, uy, ito to, maganda ang work nito. Medyo may edad na rin, so I'm sure marami na itong nararamdaman. Ayun po, mapapa-pre-qualify. Ito, nag-work to sa bangko, may credit card to. Ito, may sarili to negosyo, may buying power to. Mas magandang, mas mabilis ma-identify, no, yung dapat mong i-approach ng mga tao when you have a list ready first. Okay? So no list, no business.
no? And then continue to grow your prospect list. Use social media to generate new leads. So, ito po yung pre-qualifying part. Pag may listahan ka na, tignan mo sino may buying power. I'm not saying mayaman lang ang kailangan. No, may buying power. Alam niyo naman po yun, no? Kung sino yung kaya mag-generate ng pambili. No? Even the people who work in the government, pwede mag-loan doon, di ba? Loan dito, loan doon. Kesa puro loan dito, loan doon, tapos hindi naman hirap naman sila magbayad, eto may kasamang business that will help them pay it off. Okay? People with authority, no? Pabibilisin niyo yung progress ng business mo kasi they have authority. Isang snap lang ng fingers nila, they can get people to listen to your product demo and business presentation. No? People with need. Yan. So, alamin mo kung ano yung tamang market para sa product natin. Kasi yung iba, hanapin ko po yung mga naka-iPhone 15. Yan, hanapin mo yung mga naka-iPhone 15. Yan, may pambili yan. Okay? Tama, no? So makikita mo, mag-pre-qualify ka. Okay? And of course, sabi ko nga, parang since na-brought up si iPhone, may tamang market si iPhone. Huwag ka magbenta ng iPhone sa hindi afford bumili ng iPhone. So may tamang market si iPhone. Marami pong naka-iPhone. So hindi po, iba kasi sobrang yung kanilang mindset, ang mahal. Sino bibili nito? Ang mahal. Oh, hindi mo naman gagamitin yung ganong thinking sa iPhone. Ang mahal ng iPhone, bakit ang dami naka-iPhone? Kasi may market ang iPhone. So may market po ang Elixir Placenta. Yun. So mahahanap niyo siya sa prospect list ninyo. Sila yung may buying power, may need for the product, marami na nararamdaman kung ano-anong sakit, may influence pati, no? Para lalong mag-expand yung business mo na mabilis. So, learn inviting. So, prospecting. Ito naman, inviting. Okay? So, when you invite people to your business, to your product demo, to your presentation, to our BOM, be excited. Excitement is contagious, nakakahawa. Apply the KISS principle, wag kang ikaw ang magpe-present, no? So kasi para saan ang inviting kung pepresentahan mo na pala. So keep it short and simple. Avoid giving details and information so much, no? Information overload, wag po ganon. Make SPP pa po dati, but business opportunity meeting schedule list. Dapat alam mo specific time and date, tingin mo, no? Hindi ikaw ang magsabi kung kailan. Hindi yung magtatanong ka kailan ka available kasi pag sinagot nila next year pa, wala magagawa. So tanong mo na, available ka sa Monday, available ka ba sa Tuesday, available ka ba sa Wednesday? Yon, kita tayo. Or kuha natin. Okay, so the goal is for them to watch and attend the presentation. So these are some scripts that you can use. You can play with the approach, no? Ito po ay mga sample lang, mga nagamit na namin, effective. Hindi po 100%, meron po, wala namang 100% invitation approach. No? Invitation po is an art. So baka nga maka-develop ka pa ng sarili mo na baka mas effective. So hindi natin alam. These are just samples of what we've already used. No? So pwede niyo po i-screenshot, aralin po ninyo. No? So there's emotional approach to it. Paano mag-invite sa isang event. Okay? Tapos, how to invite for a one-on-one presentation. Yan, pwede nyo rin po ito i-screenshot. No? I'll give you 3 seconds to screenshot. Aralin nyo po, no? 3, 2, 1. Okay, next sample. Ito naman, emotional selling to people you know. No? Again, in 3, 2, 1. Okay, and then here's for strangers. No? Premium market. No? Sinuyod mo yung contacts mo, sino dito yung premium market. Tapos di mo naman masyadong kakilala, ito ang pwede mo i-send. Yan. So in 3, 2, 1. Okay. So there are core 4 ways to sell. So ito na yung mga pinaka-main ways kung paano makabenta, no? Selling and invitation. Number 1, you reach out to people that you know one-on-one. So are you guys doing this? No? Ina-approach yung mga kakilala nyo one-on-one, mini-message, pini-PM nyo sila isa-isa. So I highly recommend this, no?
Especially kung ikaw ay nag-uumpisa, go lang. Sabi ko nga, rejection is part of the business. Huwag niyo pong munang isipin kung magugustuhan ba o hindi. Importante gawin niyo yung mag-alok. Pag walang nagre-reject sa inyo, ibig sabihin hindi kayo nag-aalok. Okay? So huwag matakot sa rejection, part ng business yan. Number 2, reach out to strangers one-on-one. Okay. So marami tayong Facebook friends, hindi naman natin kilala. Now, I suggest, no, piliin niyo yung quality market. Yung sa tingin niya may buying power and may need for the product. Okay? Number 3, gawa kayo ng mga content. No? Sobrang uso na ngayon yan. Reels, Facebook Reels, TikTok, videos sa Facebook, sa Instagram. Make a content about your product, the problem that your product solves. Number 4, run Facebook ads. No, yan po yung sinasabi naming Formula 101. So, ang dali-dali na po ngayon kasi kahit di mo kilala, kahit sa parte ng mundo, no, pwede pong makita yung ino-offer at inaalok ninyo. So, numbers game na lang po yan. Kayo na magsasala sa ibabato ni Facebook na mga mag-i-inquire sa inyo. Okay? Next skill that you need to master is ABC rule. Kailangan matutunan nyo po paano i-build up yung upline ninyo, yung coach and mentor ninyo. Okay, para matulungan nila kayo effectively. Kasi again, this business is mahirap pong gawin mag-isa. Wala pong Lone Ranger networker. Wala pong Lone Ranger top earner. Meron po laging yung team, may tumutulong sa taas, sa baba, may tulong yan. No? So ABC rule is very important. Nakakatuwa po, ABC rule, ikaw po yung nasa gitna, ikaw yung bridge. So as you can see in the illustration, A is the advisor. Sino si advisor? Yan yung mga mentors, coaches, owners, sharers, speakers, no? Products, office. Basta kung ano man po yung binibuild up ninyo, yun yung A. Ikaw po yung B or tulay, bridge. No? Ikaw yung taga-build up, taga-tee up. Kumbaga kung alam niyo po yung golf ball, di ba may pinapatungan na puti yun, ang tawag doon sa pinapatungan na T para umangat po yung golf ball. Kaya po ang tawag namin dyan dati is tee up. So iti-tee up mo yung upline mo, iaangat mo yung upline mo. Para saan? Para sa iyo. Kasi kaya mo siya tinitee up para pakinggan siya ng prospect mo. Malinaw, no? Kasi yung client mo or so C, your prospect, needs to have a reason to listen to your advisor. Kasi hindi naman artista or celebrity yung advisor mo. No? Kung si Dingdong Dantes yan, hindi mo kailangan ng sistema na to. Makikinig kagad yun. Pag nagsalita si Dingdong Dantes, no? Eh, hindi naman si Dingdong Dantes, hindi niya kilala. Sino ba yan? Hawig lang naman ni Dingdong. Hindi naman talaga si Dingdong. So, yung kliyente, yung prospect, para makinig sa upline or advisor, you need to tee up your advisor. Know their story. Know how you will be able to tee up, no, your upline. Dati siyang ganito, ngayon ito na yung achievements niya. Grabe yan. Isa siya sa mga makakatulong sa atin. Pakilala kita. Yun, simple as that. Dati siyang ganito, ito siya ngayon because of our business of GFAX. No, isa siya sa mas alam na yung negosyo kaysa sa akin, kaya tinutulungan niya ako. And isa siya sa mga tutulong sa atin. Okay? So, tsaka mo ilalapit sa upline mo. Ngayon, kung kaya mo naman i-close mag-isa, hindi mo kailangan yung upline. Pero kung i-istorbohin mo yung upline mo, make sure you do this. Huwag mo naman pahirapan yung upline mo. Okay? Sabihin mo rin sa upline mo kung ano yung background ng client. Yan. So, it's two-way. Kaya nga bridge tawag sa'yo. Tulay ka ng information. So, make sure your upline is informed anong background ng client. So, makakapag-prepare din ng mga spill si upline kung ano sasabihin. Make sure din na si client, di ba, alam yung background no mentor mo para magkaroon man lang ng reason na makinig siya doon. Makilala yun eh. And, very important po ito kasi there are many cases na yung prospect or client mo very close to you. Ang tawag doon too much familiarity, hindi na basta-basta nakikinig.
No? Parang biruan na lang lahat ng mga statements at usapan ninyo. So, babara-barahin ka, tama? Pero, pag pinakausap mo sa upline mo, sa advisor, shut up siya. Siyempre, hindi mo pwedeng loko-lokohin, hindi mo kilala yung upline. Yun. So, mas makikinig siya sa iba kaysa sa'yo. Ang tawag po doon, too much familiarity. It usually happens with close friends, family members, kapatid. Hindi nakikinig sa'yo, pakausap mo sa iba. Ang tawag doon, ABC rule. Okay? So, ito po yung maling ABC rule, reverse ABC rule. Pinakilala mo yung kliyente mo sa upline mo, pero ang binida mo, background ng kliyente. So, ang nati-up mo yung kliyente. So, laki ng ulo ni kliyente. Bakit ako makikinig dyan? Ang yabang. Kasi sabi mo, ay, upline, grabe itong bisita ko. Ang galing nito. Ang yaman-yaman na nito. Hindi na nito kailangan ng business, pero nandito. Hindi na nito kailangan yung GFAX, pero nandito, umatin. Ay, ganun po ba? Ano sasabihin ng upline mo? Ay, ganun po ba? It's such an honor to meet you. Baliktad eh. So, di ba? Maling-mali. So, ang tawag doon, reverse ABC rule. Huwag po natin gawin yun. No? Huwag natin i-build up at i-tee up yung C sa harap ni A. Ang gagawin niyo po baliktad. Ang tama is, ang i-build up niyo si A sa harap ni C. No? Or even before pa sila magharap, na i-build up mo na ng todo si A para para makinig si C kay A. So, regardless kung mayaman na yan, successful na yan, you don't do the build-up sa kanya. I-build up mo si A. Okay? Sana malinaw po. Crucial po ito, no? Very important tong skill na to. Marami pong nagiging successful sa business nito. Hindi naman ganun kagaling mag-present, pero ang galing mag-tee up ng upline. So, yung mga upline, ganado din mag-share para sa kanya. No? Yung iba kasi parang normal ka lang sa kanila. Hindi ko naman sinasabing maging celebrity ka, 'di ba? Kung hindi ka naman talaga celebrity. Pero paano nga makikinig yung prospect sa'yo? Kung hindi ka naman na-build up ng ayos. Parang normal lang na tao na, apply, ito nga pala yung bisita ko. Okay po. Ikaw po yung hirap na hirap mag-adjust bago ka makapagsimulang mag-share. Paano kung yung upline mo hindi pa ganun kabatikan? Ay, mga nga pa yung upline mo, kawawa naman. No? Tapos, ito, mali din po ito, no? Hindi mo binild up si A, hindi mo binild up si B, si C, ikaw mismo binild up yung sarili mo, no? Maging Jollibee ka, bida-bida ka. Okay? So, pag ganun, baka pati yung kliyente mo ayaw na sa'yo, pati upline mo ayaw na sa'yo, bida-bida ka eh. Diba? And last topic, wow, patapos na tayo, no, is follow-up. So, ang follow-up, nandito po nanggagaling karamihan ng benta. 80% of the sales that you and your group will produce and generate comes from follow-up. So, hindi siya last but not the least. Actually, siya yung legit last but not the least kasi napaka-importante po. Dito manggagaling yung inyong sales, karamihan, 80% of the time. No? So, remember to follow up. Always be closing. Pag sinabing always be closing, yung push mo no na i-deliver na sa kanila na yung iba kasi after mag-present ng business, magtatanong kung nagustuhan niyo po ba. Hindi po yung closing. Kasi pag ang sinagot nun, hindi ko nagustuhan. Di ba? Never ask that question. Okay? Always be closing means nandun ka na sa point na naniningil ka na ng bayad. Yan. No? Sobrang gustong-gusto ko yung kay upline Zaina ninyo, no, my sister. Pag nagfo-follow up yan sa mga buyer niya ng Elixir, ang sagot niya, i-deliver ko na po ba ngayon?
No? Pwede ko na po bang i-deliver mamayang hapon? Ganun lagi ang tanong niya, ang follow-up niya. Okay? So always be closing. And the reason why she can do that kasi nandun yung confidence niya. No? With the product, sa sarili niya. Okay? So be confident. People will buy you first before they buy the opportunity. People will buy you first before they buy the product. Ang labanan ngayon, bakit ako sa'yo bibili? Ang dami nag-alok sa akin. May rami ako nakitang ads. Why would I buy from you? Yun yung tanong ngayon. Yun ang labanan ngayon. So you need to be confident. People will buy you first before they buy the opportunity. So how do you do that? How do you increase your confidence level? Number one, increase your knowledge about the business, increase your knowledge about the product. So that's why you need to always attend and regularly attend trainings, conventions, events. Clear po? Yes or yes? Patay naman ng yes, patapos naman na tayo. Okay? And second, you need to improve your image. When you look good, you feel good. Improve your image. That's why we have the Supreme Branding System. No, when you feel good, you perform better. No? Kumbaga iba ang lakad mo pagka ang ganda ng bihis mo. Iba yung lakad mo, may swag, may confidence, no? Iba din yung lakad mo kung nakapambahay ka lang. Tama ba? Yun po yung ibig sabihin nun. That's why you need to improve your image. No? Dapat yung image mo mas katiwa-tiwala. Kasi yun ang nga ang labanan ngayon. Bakit ako sa'yo bibili? Kung mukha kang scammer, patay ka doon. Diba? Nagbebenta ka ng pagbabago ng buhay. Mukhang hindi nagbabago yung buhay. Patay ka doon. So you cannot sell something they don't see in you. Diba? May mga natatanong nga dito eh. Nabubulong na tanong eh. Bakit ganun? Parang hindi siya gumagamit ng elixir. Di ba? Gumagamit ba yun ng elixir? May nagtanong daw kay na prospect ko. Kay Coach Gandhi, kay Coach Mahatma. No, bumili sa kanya. Sabi, may nag-alok na sa akin eh. Kaso mukhang hindi gumagamit ng elixir kaya hindi ako sa kanya bumili. So, no? Very important, no? That you work on your image. Okay? So, leading questions, instead of asking kung nagustuhan, ang tanong nyo agad, anong package po yung pinaka nagustuhan nyo? No? How many bottles would you like to purchase? What mode of payment do you prefer? Cash? Credit card? Yan. Mga ganun. So, pag yan may pambili, diretso rin ang sagot nila dyan. Pag medyo may duda pa yan or may hesitation, magtatanong yan, which is good. Pag nagtanong yan, sabihin interesado yan. Kasi pag hindi interesado, hindi na magtatanong yan. Reject na yan right away. Okay? Pero pag nagtanong yan, interesado yan, meron nang gustong klaruhin. It's either budget-wise, wala pa, or nandun yung part na may gusto lang siya linawin. Pag nalinaw mo yun, go na siya. So, questions are really very essential. Okay? So, follow through, give them assurance, eliminate fear, establish the difference between push and force. Push, pag gusto. Pag ayaw, huwag pwersahin. Malinaw po? Push is encouragement. Eh. Encouragement ang bumili, huwag nang patagalin. Pag gusto. Pag ayaw, nag-no na. Walang interest talaga, pinipilit pa. Huwag ganun. No? Hindi kailangan pwersahin ng ayaw. Marami pa po dyan sa labas. Okay. 24-hour rule, strike the iron while it's hot. No? Yung iba po kaya hindi nakaka-close ng deal kasi again, hindi nagpo-push. Gusto na eh. May pambili na. Hinayaan pa makalampas. Huwag na, i-close mo na yung deal. No? Make a follow-up list. Maraming naitanim mo, inani ng iba. Kasi yung iba nag-follow up. Nasipag nila mag-follow up. Ikaw, kinalimutan mo na wala pa listahan. Huwag pong ganon. Strategize, no? Ways to follow up. You can invite them again to another event.
Every time may promo, sasabihin nyo sa kanila may promo. And positioning wise, pagka nauna ka, merong papasok sa akin, may pasali sa akin. Pag nauna ka, pwedeng under mo na. Yung mga ganon, no? Something that will trigger the sale with sense of urgency. Okay? So, bago po tayo matapos, ito po yung the Supreme Success Cycle. Are you guys there? Marami mo ba natututunan? Yes? Marami? Okay. Sige. So ito po ang tinatawag na the Supreme Success Cycle. I'm very thankful I attended the leadership training of Sir David yesterday kasi narinig ko yung napakagandang mga kataga sa kanya. Although nahirapan akong intindihin ng una kasi English and medyo yung English niya hindi malinaw. Pero when you get to understand what he's trying to say, very powerful. No? Sabi niya, it's not about getting rich. Makinig kayo mabuti It's not about getting rich. Kasi being rich is relative from person to person. No? Ang pagyaman daw, depende sa tao. Mayroong mga tao, 300,000 happy na sila. 300,000 a month. Happy na sila. Pwede na sila mag-retire. Feeling nila mayaman na sila. Mayroong mga tao, 500,000 kulang pa. They want more, so they still push to grow their income. Gusto nila 1 million a month. Doon nila nakikita na, okay ito, mayaman ako, or I'm wealthy. This is more than enough. Yan, mga ganun. So being rich is relative from person to person. So it's hindi po yun yung labanan, sabi ni Sir David. Ang labanan is consistent and continuous income. Yung 300,000 mo one time o tuloy-tuloy 300,000 a month? Yun ang tanong. No? Yung 500,000 mo, kung 500,000 ang gusto mo, one time o tuloy-tuloy na yan siya per month? Consistent and continuous income is the goal, not regardless of the amount. Kasi yung amount nasa sa'yo yan. So hindi daw siya one-time, big-time person. Tuloy-tuloy. Hindi daw siya one-time, big-time person. No? For example daw, nung pandemic, nagkaroon ng craze about the face mask. So, ang daming nag-invest sa face mask. Ngayon, wala ng pandemic, basura na yung face mask. Naglabas ng milyon-milyon. No? Kumuha ng supply sa China, kung saan-saan. Tapos biglang, hindi na kailangan yung face mask. Sayang, tapon yung pera. So, sabi niya, anything that is not long-term does not deserve my time. Pag itong ginagawa ko, hindi ako bibigyan ito ng continuous income in the future, hindi ko bibigyan ng oras. So I only give my time to those things that have long-term effect. Yung kaya akong bigyan ng tuloy-tuloy na income. Ngayon, sabi niya sa negosyo natin, para mangyari yon, hindi mo yun kayang gawin mag-isa. Sa negosyo natin, para magkaroon ka ng tuloy-tuloy na income, you need to have leverage. And to have leverage, in layman's term, para tuloy-tuloy ang income mo, kailangan meron kang team, meron kang grupo. Galing, ano? Meron kang dapat grupo. And nirevise ko ito actually based on the training I attended yesterday. And sabi ko nga, ang laki nang na-realize ko dito. No? So ano ba yung Supreme Success Cycle? Number 1, retail. You need to learn how to sell. You need to learn who to sell to, the right market, target the right market. Tinuturo ko to palagi, no? People with need for the product and with buying power. Yung afford nila yung product. So may market yun, hahanapin nyo lang. And apply the Formula 101. So meron tayong online counterpart kung paano gawin yan. No? Mag-run ka ng Facebook ads. Do the Formula 101. Number 2, recruit. So 4R yan. R4. So number 2 is recruit. Okay? Learn how to invite and attract new affiliates and marketers to your team by investing in your image.
Okay? Apply the Supreme Branding System. Kumbaga, people need to see bakit, or people need to answer the question, bakit ko gagawin yung ginagawa mo? Anong meron? What's in it for me? No? And they need to see, no? Dapat visual, because 90% of people are visual. So if they don't see any benefit of them doing what you're doing, why would they join your team? Tama? So, sasama lang sa iyo ang tao. Parang yung Wolf of Wall Street. If you remember Wolf of Wall Street, di ba? May lumapit sa kanya habang kumakain siya sa isang cafe. Ang tanong sa kanya, sa iyo ba yung sports car sa labas? Oh, ano ka nagkaganon? Kasi ganito kinikita ko. Pakitaan mo ako ng cheque or ano na kumita ka ganun kalaki. Magre-resign ako, samahan kita dyan. See? Ang tawag po doon, Supreme Branding System. We're not buying things para maging maluho. That's not the purpose of it. We buy brands so that people can see that what we're doing is for real. We can afford to buy these brands. Ang tawag po doon is investing on your image. Pag ginawa mo ng luho yun, nasa iyo na yun. Nasa iyo na yun. Pero the purpose of it is for marketing your image. Okay? So, sabi ko nga, mahirap ibenta ang pagbabago ng buhay kung mukhang hindi naman nagbabago ang buhay. Hindi na makita. Okay? Number 3, retain or retention. Learn how to keep your members. Sana nakikinig po yung mga uplines, no? Learn how to keep your members. It's not how many people you recruit. It's how many people will stay and continue doing the business with you. So always promote events. Always promote training. Always be there sa training para makita nila andun ka din. Always promote gatherings, centerings. No? Magsimula ka ng mga house parties, bondings, mentoring, sales, and recognition rally. Bakit? Sabi ko nga kanina, ang laki na na-realize ko because all these things, hindi ako magaling dyan. Hindi ako magaling dyan. So again, sana nakikinig kayo, no? Bakit kumikita ka ng malaki upline, Mike, kung hindi ka magaling sa mga yan? Dahil aminado po ako na hindi ako magaling sa mga yan, I greatly rely on the system. Okay? So hindi po ako nakaasa sa galing ko. Nakaasa po ako sa sistema. Nakaasa ako sa Formula 101. Nakaasa ako sa Supreme Branding System. Nakaasa ako sa mga events to do things I cannot. No? All I do is show up. All I do is show up and apply the system. And the system will work for me. So yun po yung aking realization kanina na very powerful. Sabi ko kaya pala, the reason why I'm successful in this business is because I'm not that good, no? Because I greatly rely on the system. Dahil may sistema, I maximize the system. Okay? So kaya ako, grabe ako pumukpok. Tara, attend tayo event, attend tayo event, attend tayo event. Tara, attend tayo training kasi yun yung makapag-keep, makapag-duplicate. So hindi pwedeng superstar ka lang sa pagbebenta. You need a system. Okay? And lastly, repeat, make it a doable and duplicable system. Pag yung sistema parang, ay, hindi ko kayang gawin yan. Di ba? Kailangan ang makakagawa niyan, yung magaling lang. Ang makakagawa ng ano na yan, ng negosyo na yan, yung magaling lang. Ibig sabihin, hindi tama yung sistema mo. Or wala kang sistema sa grupo mo. Okay? So make it a doable and duplicable system that you can all do consistently and continuously. So it's something that you can teach, something that they can copy. Then magiging cycle na siya.
dadami na lang sila ng dadami. Yung iyong mga tao. No? Okay? So, no matter how you feel, get up, dress up, and show up. Yun lang ang kailangan yung gawin, mga kapatid. You don't need to be that good. You don't need to be that brilliant. You don't need to be a genius to be able to succeed in this business. The key is to show up. Sabi nga ni Woody Allen, 80% of success is showing up. Huh? Knowledge. In closing, no? Knowledge is of no value unless you put it into practice. Sabi ni Anton Chekhov. Thank you very much for listening to today's training. I hope maraming po kayong natutunan. Ano ko lang Saan na ba yung screen natin? Stop share. Okay. So yun. So I hope you all learn. No? Yan. You're welcome. You're welcome. Sana po maraming natutunan. Apply to agad. Sabi nga nung huling slide, no? Kailangan i-put into practice. Lahat ng knowledge na nakuha nyo ngayon, walang bearing po yan if you don't put it into practice. So sa mga gusto pong magbago ang buhay, mas maganda ang kanilang 2024, mas exciting ang kanilang Christmas na parating, practice niyo po yung natutunan niyo today. Masterin niyo po yung basic. Okay? So again, maraming salamat po. God bless you all. This is Coach Mike Yulo, your 3-star diamond, founder of Supreme. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.